Matagal ng panahon ang kwentong to at tungkol ito sa mga aswang sa tinawag nilang Baryo Liku-Likong Daan, ang lugar na pinangyarihan ng karanasang ito. Alam niyo ba kung bakit? Alamin natin sa kwentong ito. Taon ng 1956, Liliw, Laguna. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa taon na nabanggit sa ating intro, ay kasalukuyan na ang pag-usbong noon ng pagawaan ng mga tsinelas, bakya o sapatos sa lugar na ito. Tinataya kasing nag-umpisa ang paggawa ng ganitong produkto noong 1930s ayon sa kasaysayan na nakasulat. So kung nasa 1956 na ang kwento, ibig sabihin ay nalagpasan na natin ang ikalawang digmaang pangdaigdig at nagsisimula na nung bumangon ulit ang mga tao sa pag-alis ng mga Hapon. Nasambit ko ang tungkol naman sa paggawa o pagawaan ng tsinelas o mga sapatos, mga kabagis, dahil ito ang pangunahing trabaho o negosyo noon ng pamilya ng ating pangunahing karakter na si Ginoong Asyong Guerrero. Si Asyong ay nag-uumpisa ng magpamilya noong mga panahong ito at may pagawaan nga siya ng tsinelas o bakya o sapatos pa, pero maliit pa lang naman noon ang negosyo niyang ito. Meron lang siyang iilang mga tauhan. Sa katunayan ay ang bakuran niya mismo noon ang ginawa niyang parang pinakapabrika niya sa paggawa ng produkto, sa kadahilan ng konti pa lang noon ang kapital niya para makagawa ng maramihang order. May asawa naman na noon si Asyong, ngunit kamakailan lang naman sila ikinasal, kaya naman hindi pa sila nakakabuo ng kanilang supling. Ngunit kahit ganun pa man ay masipag itong si Asyong, sapagkat kahit na may iilan na siyang tauhan ay gumagawa pa rin naman siya sa kanyang maliit na negosyo ng tsinelas, at kadalasan pa nga ay siya pa rin mismo ang naghahatid ng mga order sa mga karatig bayan nila noong araw. Yun bang bultuhan kung kumuha. At kadalasan na parokyano niya ay ang mga nagtitinda na rin lang sa palengke. At dahil nga dito, sa karanasan ni Asyong ay halos nalibot na niya noon ang kalakhan o mga bayan ng Laguna para lang maghanap ng mabibentahan niya ng produkto niya bilang supplier ng tsinelas at sapatos. Pero sa kasipagan nito ay dito niya rin naranasan ang makaengkwentro ng mga aswang sa isang lugar na tinawag nga nilang Liku-Likong Daan. Pero kung sa tingin nyo ay ordinaryong mangangalakal lang naman si Asyong, ay nagkakamali kayo, sapagkat wala itong takot nun sa paglilibot sa kalakhan ng kanilang probinsya, sapagkat kahit nagabihin pa siya noon sa daan, ay alam niyang kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga lalang ng dilim, kahit na sa mga tinatawag pa nilang aswang. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ay bukod sa pagninegosyo, ay meron ding isa pang panata o paniniwala si Asyong sa tagong karunungan ng espiritual. Pero ginagamit lang niya ang bagay na ito para sa kanyang sariling proteksyon o sa pamilya niya o sa mga tao na rin na nakapalibot sa kanya kung kailangan niya itong bigyan ng tulong. Matibay ang loob ni Asyong, sapagkat ang prinsipyo niya lagi ay hindi raw siya pababayaan ng Panginoon o ng may kapal. Dagdag pa rito, ang isang balaraw o patalim na hawak niya na siyang pangunahin itong sandatang ginagamit sa kagipitan, at tinatawag naman ang kutsilyong yon sa kanilang lugar na sugat balani. Sa paglalarawan ng mga taong nakakita nito nung araw, isa daw itong patalim na parang pangkaraniwan din lamang ang itsura. Ngunit naiiba ito dahil ang kabuuan na uri ng bato na ginamit dito sa paglilok ay purong pilak, at ang puluhan naman nito o hawakan ay gawa naman sa kahoy ng nara
na may mga nakaukit na simbolo na hindi mo maiintindihan. Anila na mga simbolo daw yon ng mga engkanto na siyang gumawa ng patalim na yon. At sa magkabila ang katawan ng pilak na talim ay may nakaukit na parang hibla ng mga sinulid na kung titignan mo ng maigi ay parang itsura ng lambat. At simbolo naman ito ng panlalambat o panghuhuli ng espiritu. Ayon pa sa iba na sa patalim na ito ay kaya nitong pumatay ng aswang sa isang iglap lamang. Pero wala namang nakakaalam ng eksaktong kwento o pangyayari kung papaano nakuha ni Asyong ang patalim na ito. Ngunit ayon sa haka-haka ng iba ay dati itong pagmamay-ari ng isang antingero na sa pamamagitan ng pagdidibusyon o pag-aalay sa mga lalang na hindi natin nakikita ay ipinagkaloob sa kanya ito sa puno rin ng isang nara sa pamamagitan ng pagbunot nito doon. Parang ang iniluwayon ng puno ng nara sa kwento. Hanggang sa napag-alaman na lamang ng ilan ding antingero at mga kababaryo ni Asyong na hawak-hawak niya nga ang sugat balani. At sa pagtatangan nga nito ni Asyong sa kanyang karanasan ng isang araw, meron siyang nakausap noon na isang parokyano sa karatig bayan din nila. Bultuhan ang kuha nito ng produkto niya. Kaya naman doble oras ang trabaho nila noon upang mahabol lang ang kota o bilang ng order sa kanya. Pati siya nga noon ay nagpuyat din para rin sa paggawa ng tsinelas. Gawa nga ng nagsusumikap din noon si Asyong na mapalaki pa ang kanyang negosyo. 3 oras lang ang naging tulog noon ni Asyong kasama ang mga tauhan nito bago ang oras ng 5:00 ng madaling araw para sa paghahatid na nila ng produktong natapos nila sa karatig bayan. Kariton pa lang naman noon ang pangunahing panghatid ni Asyong ng kanyang mga produkto at ang tagahatak naman nito ay baka. Mahirap man noon ang biyahe o buhay ay napagtitiisan naman ito ni Asyong dahil may kasama naman kasi si Asyong sa pagbiyahe, si Erning, isang binata na isa rin sa mga tauhan niya. At lagi pang daladala ni Asyong noon ang kanyang patalim para na rin sa kanilang proteksyon kasi hindi mo nga naman alam kung kailan darating ang isang sakuna o panganib sa daan na di mo inaasahan. At dahil na rin yun sa paniniwala ni Asyong na may mga lalang pa rin na hindi natin alam na kayang manakit sa atin anumang oras tulad ng mga aswang. Maagang umalis nga noon si Asyong kasama si Erning dahil kailangan na nilang ihatid ang kanilang mga produkto bago ang tanghaling tapat ng araw na yun. Maayos naman ang kanilang biyahe nung papunta sila. At nang marating na nila ang palengke ng isang bayan, ay agad-agad na hinanap ni Asyong ang pwestong sinasabi ng kukuha sa kanya na kanyang produkto na tsinelas at bakya. Nong, dito pala ang pwesto nyo. Magandang tanghali. Bati nun ni Asyong sa parokyano nito na isa palang incheck. Magandang alaw din sa'yo. Saan na produkto mo? Kala ko pa, ganyan mo hatid ito. Pinarada lang namin doon sa banda doon. Pinabantayan ko naman kay Erning Di ko naman kasi alam na looban pa tong pwestong sinasabi mo. Kaya minabuti ko munang maglakad para mas madali kong malibot ang palengkeng to. Sagot naman ni Asyong sa incheck. Ala problema, Syong. May taanan yan sa likod. Doon mo na lang iparada yung kaliton mo. Uwi ka ng incheck. Sige. Babalik ako. Paalam ni Asyong na nag-aapura pa. Maya-maya pa ay dumating na nga sa likod ng tindahan ng incheck sina Asyong
Nahatak ng baka ang kariton, nakarga ang sinakong tsinelas at bakya na paninda nila. Sige, babaan na yan, Syong. At pagkatapos ay kain muna tayo bago kayo alis. Uwi ka ng Inchik na mabait din pala. Dahil pagkatapos ibaba nila Asyong ang kanilang mga paninda, ay pinakain pa sila ng pananghalian ng Inchik sa likod ng pwesto nito, ng libre. At konting kwentuhan lang noon. Pagkatapos nilang kumain, ay binigay na ng Inchik ang kabuuan ng bayad ng hinatid nila Asyong na produkto. Maya-maya pa, ay masayang-masaya na umalis sina Asyong at nang kasama nitong si Erning sa pwesto ng Inchik. Tuwang-tuwa noon si Asyong dahil sa mga panahong ito ay yun na ang pinakamalaking naging transaksyon niya mula nung mag-umpisa siyang magnegosyo. Dumaan pa nga sila noon ng pasalubong para sa asawa niya at para na rin sa mga magulang ni Erning. Naglili kasi ang ate mo, Ning, kaya matutuwa yun kapag pinasalubungan ko siya neto. Uwi ka pa noon ni Asyong nakausap kay Erning dahil bumibili sila noon ng sapin-sapin at kakanin. Aba, buntis na pala si ate, kuya? Oo, kaya nga doble kayod tayo ngayon. Usap ng mga ito na may ngiti pa sa mga labi. Nang tuluyan na nga silang umalis sa palengke ng bayan na yun, pero nung binabagtas nila ang daan, dinalaw ng antok ang dalawa dahil sa puyat nga nila sa paggawa ng kanilang produkto. Kung susumahin kasi ay 3 oras pa lang ang tulog nila sa loob ng 48 oras. Pero para maipagpatuloy nila ang biyahe, nag-usap sila noon na itutulog muna ni Erning ng mga ilang oras at si Asyong muna ang magmamaneho ng baka. Pagkatapos nun ay pagkagising naman ni Erning ay tutulog naman sa kariton, sunod si Asyong. Kumbaga relyebo sila, pambawi lang ng puyat. Kasi tigka kalahating araw ang biyahe na yon. Ibig sabihin, mga dapit hapon na rin sila siguro makakauwi sa kanilang bayan. Kasama na doon ang pamamahinga-hinga ng baka. At nang ilang oras nga ang lumipas, ay nagpalit na nga ang dalawa. Umidlip naman noon si Asyong at si Erning naman ang nagmanipula ng baka at kariton hanggang sa pag-ihip ng maamong hangin. Nakaidlip na nga noon si Asyong na sukbit pa rin naman ang patalim nito sa kaluban na nakatali sa kanyang bewang. Nang biglang nakarating nang bigla sina Asyong sa kanilang bahay at nakita niya na iniabot na ni Erning sa misis nito yung pinamili nilang sapin-sapin o kakanin na pasalubong nga nila. Ngunit nang abutin niyo ng asawa ni Asyong ang kakanin, tinignan nito ang kanyang mga kamay na kukuha ng kakanin. Nakangiti naman noon si Asyong dahil nakita niya na tuwang-tuwa naman ang misis niya sa pagkuha ng sapin-sapin at kakanin. Pero bigla na lang siyang nagimbal nang makita niyang payat na kulay itim na may mahahabang kuko na kamay ang umaabot dun sa kakanin. At nang binalikan niya ng tingin ang muka ng kanyang asawa, iba naman nang nilalang yun sapagkat may matatalas na itong pangil na nakalabas sa kanyang bunganga kasama pati gilagid at napakaitim na tekstura ng balat nito at halos nakaluwa na ang mga mata noon. Aswang, isa yung aswang, ayon sa isip noon ni Asyong. Kaya naman biglang binunot noon ni Asyong ang kanyang patalim upang saklolohan si Erning. Ngunit nagising si Asyong sa isang panaginip. Pero hawak naman niya noon ang kanyang patalim na binunot niya mula sa kanyang kaluban.
Nakaupo na siya noon sa kariton hanggang sa napansin niyang gabi na pala. Ibig sabihin ay natagalan na ang kanyang pagtulog sa kariton. Ngunit hindi naman gumagalaw ang kariton. Naka-steady yun na nakapako ang baka ng... Erning? Erning! Asan ka? Halos pasigaw na pagtawag nito kay Erning sapagkat tanging ang baka at kariton na lamang ang nakikita nito sa liwanag na ibinibigay ng buwan. Erning! 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 Sigaw na niya ng mas malakas pa na umalingaw-ngaw na sa buong kapaligiran dahil nasa kalagitnaan ang kariton sa liku-likong daan na ang palibot naman ay kabukiran. Hindi na alam ni Asyong kung bakit sila napadpad doon kasi hindi naman nila nadaanan ang lugar na yun nung sila ay papunta pa lamang ni Erning na nawawala na nga sa mga oras na ito. Sa pag-ihip ng hangin, nang nahimasmasan na si Asyong sa pagkagising nito mula sa isang panaginip na pangungot. Itinabi niya ang nabili nilang kakanin ni Erning. Tapos ay tumalon siya sa pagbaba sa kariton. Sabay kuha niya ng tali ng baka at ipinunta niya ito sa malapit na puno ng kamatsili sa liku-likong daan. At nang naitali niya na ito, habang nakapako pa rin ang kariton sa baka, biglang nabuhay sa dugo ni Asyong ang pagiging antingero nito sapagkat naramdaman niyang biglang uminit noon ang kanyang patalim na hawak. Kumalma siya dahil alam niyang isa yung pagpapahiwatig na nasa panganib na siya at nawawala pa si Erning. Naglakad-lakad pa ng bahagya noon si Asyong upang hanapin nga si Erning kasi alangan naman na iwanan na niya si Erning. Sagutin niya yun sa mga magulang nito siyempre kung sakaling mapahamak ang binatang tauhan niya. Nang biglang napabulong noon si Asyong ng aswang, mga aswang, sabi niya at paghigpit ng hawak nito sa puluhan ng kanyang patalim. Dahil kung di nyo na itatanong mga kabagis, ay may isa pang kakayahan ng patalim ni Asyong. At yun ay ang tukuyin o sunda ng mga yabag, marka o pinanggalingan ng mga aswang. At mararamdaman na lang yun nang nagtatangan ng sugat balani. Kaya nga nasabi agad yun ni Asyong. Dito ay naging maliwanag na ang panganib na nakaamba kay Asyong at yun ay ang mga nilalang na isinumpa ng kadiliman o mga aswang nga. Ngunit hindi pa niya noon mapagdugtong-dugtong ang mga pangyayari kung aswang nga ba ang dahilan sa pagkawala ni Erning at bakit sobrang himbing naman ata masyado ng pagkakatulog niya na di man lang niya nalaman ang pagkawala ni Erning. Pero kung aswang nga ang kumuha kay Erning, ay alam rin niyang hindi siya nagawang biktimahin ng mga ito dahil sa hawak niya nga o nakasukbit sa kanya ang patalim nito. Nangingilag kasi ang mga aswang sa bagay na yon, kaya't alam niyang hindi siya pwedeng galawin ng mga yon kahit tulog pa siya. Inilibot pa ni Asyong noon ang kanyang paningin sa buong kabukiran na ito hanggang sa napansin na niya ang isang parang kumpul ng malawak na kakahuyan sa di kalayuan. At pansin niyang ang tanging daan lang upang makatungo sa malawak na kakahuyan na yun ay ang dulo ng liku-likong daan na kanyang inaapakan ng mga sandaling iyon. At sa pakikiramdam niya nga sa kapangyarihan ng kanyang patalim, ang mga bakas naman ng yabag ng mga aswang sa lugar na iyon ay diretso sa kakahuyan na natatanaw niya. Binilikan ng saglit noon ni Asyong ang kanyang baka na parang binili niya pa ito. Aalis lang ako. Saglit lang to. Alam kong nasa mabuti ka naman na kalagayan dito.
Wika pa niya sa kanyang baka, sabay himas-himas nito. Pagkatapos nito ay nag-umpisa ng bagtasin ni Asyong ang liku-likong daan patungo sa parang maliit na kagubatan sa gitna ng malawak na kabukiran. Hindi na siya nag-abala noon na magtagu-tagu pa sa pagpunta doon. Dahil kung sakaling nandun nga ang mga nilalang na hinahanap niya o si Erning, ang mga lalang na yun ang may kasalanan sa kanya at hindi siya. Kaya hindi siya natatakot sa mga ito. Kahit ano pa silang lipi ng aswang o mga lalang. At sa paglipas nga ng mga ilang minuto, sa paglalakad ni Asyong sa liku-likong daan, habang sisipat-sipat pa ito sa kapaligiran, dahil baka may biglang sumunggab nga sa kanya mula sa mga matataas na talahib sa gilid ng liku-likong kalsada. Pero hanggang sa naabot na niya ang bukana ng kagubatang iyon sa gitna nga ng kabukiran, ay wala namang nangahas na sugurin siya. At nang malapitan niya ang kakahuyan, napagtanto niyang matatayog na puno ang nandoon. Mga nyog, puno ng nara, puno ng akasya at puno ng mahogani at iba pa na uri ng matatayog na puno. Kaya pala kahit na sa malayo ay pansin na pansin mo ang lugar na ito. Wala nang sabi-sabi noon, tahimik na pumasok si Asyong sa bukana ng kakahuyan. At nang nakapasok na siya, ay ramdam nito sa kanyang mga balat ang lamig ng esensya ng paligid, dahil na rin siguro yon sa napakatatayog na puno na gumagawa ng mga ilang silong doon. Isa pa ay gabi na nga. Pero habang patuloy naman sa pag-abante si Asyong, ay para bang unti-unti nitong naririnig ang pagtunog ng mga inkantasyon na parang pagdarasal ng mga tao o ng isang tribo. Marami kasi yung naririnig niyang boses. Nang dahil dito, ay itinali na ni Asyong ang puluhan ng kanyang patalim sa kanyang pulsuhan na kamay. May butas kasi ang puluhan o hawakan noon na gawa sa nara, at may isinadya namang inilagay si Asyong dito na panali. Nagawa naman sa makapal na kordon ng sapatos. Sinadyang inilagay ito doon ni Asyong para maitali niya ang kanyang patalim sa kanyang kamay, para kahit mabitawan niya ito sa gitna ng labanan ay hindi yun lalayo sa kanya. Kumbaga nakadikit lang ito sa kanya. Mautak na paraan, hindi ba? Nung maitali na yun ni Asyong sa kanyang kaliwang kamay, ay nagpatuloy na ulit itong maglakad paabante sa paligid. Kalawete kasi si Asyong, kaya dun niya yun itinali. Pero nang ilang pag-abante pa ang ginawa nito, ay parang naramdaman niya ang pagtama ng sinulid o sapot ng gagamba sa kanyang muka. Napaatras ito at tumigil dahil ramdam niyang may kakaiba sa pangyayaring iyon. Kaya naman ay unti-unti nitong itinaas ang kanyang patalim sa sapot o sinulid. At nang sumabit ang sapot na yun sa patalim ni Asyong, biglang nagbaga ang maraming manalipis na sinulid na halos magkakadikit na sa kakahuyan. Para bang iisa ang dugtungan ng maraming sapot o sinulid na ito, habang nakadikit noon ang patalim ni Asyong sa mga ilang piraso ng sapot. Patuloy ang pagbabaga o pagliliwanag ng mga sapot o sinulid na maninipis na parang naging palamuti ng mga puno sa kakahuyan. Hanggang sa ilang segundo pa ang lumipas, biglang nasunog lahat ang mga ito at mabilisan lang na naging abo at biglang patay ng liwanag ng mga sapot o sinulid. Tama ako sa aking hinala. Salitang bulong ni Asyong pagkatapos masunog o mawala ang mga sapot o sinulid na yon.
Mga sinulid na panglawi pala, dagdag pa nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang sapot na pinanglawi o pinanglawi ay isang kakaibang sinulid na manipis ngunit matibay, nagawa mula sa hibla ng mga nilalang na nahuhuli ng mga aswang, tulad ng laman loob ng mga hayop o buhok ng mga tao. Ang kulay nito ay itim na may kakaibang kinang kapag natatamaan ng liwanag ng buwan. At kapag hinawakan mo naman ito, ay tila malamig at malagkit. At ang gamit nito para sa mga aswang ay upang magparalisa ng biktima. At kapag napahiran ka ng sapot na ito, ang balat ng tao ay unti-unting mawawalan ng kakayahan ng biktima na makagalaw o makasigaw. At dahil dito ay madaling maiuwi ng aswang ang kanyang biktima nang walang sagabal. At maaari rin itong gamit bilang bitag sa mga palakad-lakad na kaluluwa na kinakain din naman ng mga aswang upang mas lalong mapanatili ang kabataan ng kanilang itsura sa mga taong nakakasalamuhan nila. At dagdag pa sa impormasyon, ang sinulid na ito ay mas pinapahalagaan ng mga matatandang aswang at kadalasang ipinapasa lamang sa mga mas batang miyembro ng kanilang lahi na may kasamang panalangin sa mga diwata ng kadiliman o mga engkanto din naman sa kaliwa. Pero sa kaso ni Asyong, kahit na bumahid sa kanya ang sapot, nagawa naman niya itong sunugin sa pamamagitan lamang ng pagdikit ng kanyang patalim. Pinapatunayan lang ito na buhay ang sandata ni Asyong pagdating sa kumbating espiritual man o pisikal. Dahil sa nangyari, ay mas lalong napagtibay ni Asyong sa kanyang ideya na ang lugar na inaapakan niya ngayon ay pugad ng mga aswang. Buti na lamang ay maliwanag din naman ang buwan ng gabing iyon, kaya't kita pa rin ni Asyong ang dinadaanan nito sa mga lumulusot na ilaw ng buwan sa matatayog na puno. Nang napatigil ulit ito dahil sa tuluyang pag-init muli ng kanyang patalim, napatingala nun si Asyong sa mga puno na halos nasa tapat niya na. At doon ay nakita niya ang isang lalang na nakakapit na parang tuko sa puno ng akasya na nakatiwarik pa. Mahaba ang buhok ng lalang na yun na parang sa babae. Ngunit maski ang dila nito ay mahaba rin na papatulis na halos kasing haba na rin ang buhok nito sa paglawit. Nagaangil pa yun na parang takam na takam kay Asyong na nakatingin dahil sa nakalabas nitong mga ngipin na puro pangil na may kasama pang tumutulong laway. Inikot pa ng bahagyanon ni Asyong ang kanyang paningin sa kabilang puno. Dito ay nakita niya ang tatlo pang nilalang na kagayang-kagaya ng unang nakita niya sa puno ng akasya. Malamang ay nalaman ng mga ito na nandito na nga siya dahil sa pagsira nito ng sinulid o sapot na ginawa ng mga yun. Nang tunog ng mga ito na parang naghahanda na sugurin o sunggaban si Asyong. Pero nagsalita pa naman si Asyong ng, "Kayong lahat, gusto ko lang malaman nyo na wala akong balak na saktan kayo. Upas langit pa. May hinahanap lang ako na tao. Ngayon ay kung maibibigay nyo sa akin ng buhay, ay hindi na natin kailangang umabot pa sa kaguluhang ito." Kakaibang pagtawa naman ng isa sa mga yon na pababa sa puno ng akasya na pagapang sa sinabi ni Asyong. At bigla na lang tinalon si Asyong ng isa dito, at bago ito dumapo kay Asyong mula sa tuktok ng puno, segundo lang ay lumupaypay ang katawan nito
pati ang pahabang kamay at paa ng lalang sa nakaangat na kamay ni Asyong na kaliwa dahil naisampay ang lalang na yun sa patalim ni Asyong sa pagsalubong nito ng saksak sa aswang. At tapon agad ito sa lupa na patay na. Sabay sabi niya ng, "Sige, yan ang gusto nyo? Ayaw nyo palang mapakiusapan eh." Wika ni Asyong na simple lang pero matibay. Kasabay ng unang patak ng dugo sa kanyang sugat balani ng gabing iyon. Umaangil pa rin noon ang isa sa mga aswang pero parang nag-aalangan na itong atakihin si Asyong sapagkat alam na ng tatlo pang natitirang lalang na to na hindi ordinaryong patalim ang hawak ni Asyong. "Sige, para di ko naman na iniisip na padadaanin nyo pa ako dito. O kailangan ko munang literal na dumaan sa inyong mga bangkay?" Tanong ni Asyong na siguradong sigurado sa desisyon nito. Ngunit biglang umatras noon ang mga lalang na umaangil na gumagapang papaatras papaakyat sa puno ng akasya na parang ang mga tuko. Nagtaka naman noon si Asyong dahil alam niyang hindi naman basta-basta aatras ang mga lalang na ito. Dahil alam niyang ang lahi ng mga aswang na yun, kung hindi siya nagkakamali, ay ang mga tagahabi ng sinulid na tinatawag nilang lulan likaw. Mga aswang na kadalasan ay naninirahan rin lang sa mga puno. Madalang mong makikita ang mga yon na lumapag sa lupa pag nasa tunay na anyo sila ng kanilang pagiging aswang. Pero sa umaga ay nagpapanggap naman ang mga ito na mga tao, na kadalasan ay nagbabalat kayo ang mga ito sa itsura ng babae. Pagkatapos ay aakitin nila ang kanilang potensyal na biktima upang dalhin sa kakahuyan. At doon ay bigla na lamang silang mawawala dahil aakyat ang mga ito sa puno na di mo mapapansin. Pagkatapos ay madadali na lang ang kanilang biktima sa kanilang mga sapot o gawang sinulid. Alam na alam ni Asyong ang mga bagay na to dahil bago pa man siya nakapag-asawa ay marami na siyang naging karanasan tungkol sa mga aswang. Dahil na rin lang sa pagtatangan nito ng kanyang patalim. Nang nawala na nga sa tuktok ng kakahuyan ang mga lalang na sumalubong sa kanya na parang nagtago. Nakaramdam naman siya ng isang presensya na animoy napakabigat ng mga yabag nito sa tunog. At nanggagaling lang ito nang di kalayuan sa harapan niya mismo. Mainit. Uminit nun ulit ang patalim ni Asyong. Dahil segundo lang ay lumabas ang isang matangkad na nilalang sa karimlan ng dilim. Aninag lang yun ni Asyong sapagkat napakaitim naman ng kulay ng balat ng lalang na yun na halos umakmana sa kulay ng gabi. Pero mapapansin mo naman yun kung talagang tititigan mo sapagkat nagniningas ang mga mata nito na parang sa ilaw ng alitap-tap. Mahaba rin ang buhok noon na napakatipuno ang pangangatawan na parang sa tao din ang tikas nito. Yun nga lang ay wala itong damit at tanging bahag lamang ang tumatakip sa maselan nitong parte ng katawan at nakapaarin lang ito. Napaangat noon ang kanyang patalim na sugat balani si Asyong dahil walang ya. Ilang uri ba ng aswang nakatira dito? Bakit parang nagtipon-tipon sila sa lugar na to? Salita ni Asyong sa kanyang sarili. Dahil sa mga oras na ito ay alam niyang malakas ang sumunod na uri nga ng aswang na kanyang kaharap. Kaya pala umurong na lang mga lulan likaw. Bulong pa niya sa kanyang sarili. So ibig sabihin mga kabagis, sa mga unang nakita ni Asyong na mga aswang o nakalaban niya, kaya umurong ang mga yun
dahil maski sila na aswang ay natakot sa pagdating nitong matangkad na nilalang. Mga lintik na gagamba. Pagbabantay na nga lang sa entrada ang trabaho nila. Hindi pat nila magawa ng maayos. Mga walang pakinabang. Wika ng nilalang sa malalim nitong boses. Ako lang nga lang ang lulutas nito. Dagdag pa niya. Tapos ay biglang nawala ang nilalang na yun sa paningin ni Asyong dahil sa bilis nitong kumilos. Ngunit kumalma lang naman noon si Asyong kahit na alam niyang malakas na uri na ng aswang ang kanyang karab. Nang biglang litaw ng lalang sa harap nito, sabay hawi ng pahampas ng nilalang ng kanyang braso sa kanya. Sinangga ni Asyong yun ng mabilis gamit ang kanyang patalim, ngunit tumilapon pa rin siya ng bahagya dahil sa di niya kayang saluhin o pigilan ang lakas ng lalang na yun. Bumaliktad si Asyong, ngunit parang tumambling lang naman ito papatalikod kasi sa sunod na paggulong niya ay sabay na ng pagtayo niya ulit. Sabay handa niya ulit ng kanyang sandata. Di naman agad noon na kumilos ulit yung lalang sapagkat umuusok noon ang kanyang braso na nasugatan ni Asyong sa talim ng kanyang sandata na kanyang pinangsangga. Ano ang klaseng hawak mong patalim? Tanong ng lalang na may halong pag-aangil. Sumagot naman si Asyong ng di na importanteng malaman mo, Lupigawa. Alam kong malakas ka, pero hindi uubra ang bilis at lakas mo. Oras na bumaon na sa iyong katawan ang patalim ko. Uwi ka ni Asyong na parang di talaga natitinag sa lalang na yun. Huwag ka ring mag-alala dahil yan na rin ang huling magiging latay o peklat mo sa katawan dahil mamamatay ka na ngayon kung susubukan mo pa akong pigilan. Sinabi yun ni Asyong sa lalang na tinawag niya ngang Lupigawa dahil ang katawan pala nito ay punong-puno ng latay at peklat na nagsisilbing tanda nito na marami na itong pinagdaan ng laban sa mga antingero o mga tao. Nagpapatunay lang yun na hindi basta-bastang lalang ang kaharap ni Asyong sa mga oras na ito dahil sa tibay at lakas nito sa pisikal na aspeto. Pero sa pagkakataong ito ay nagtataka ang Lupigawa dahil sa hindi naghihilom ang sugat nitong natamo sa kanyang braso. At mas lalo pa nga yung lumalaki habang patuloy yon sa pag-uusok na parang unti-unting nauupod na uling. Anong pakay mo dito? Tao, bakit ka ba naparito? Tanong ng lalang na may kahalo ng gigil dahil sa tama nito sa kanyang braso. May hinahanap lang ako na tao na kasama ko at hinihinala ko na siya'y nandirito at kinuha ng mga aswang na kagaya mo. Kung sana lang ay maibabalik mo siya sa akin ng buhay o kung tutulungan mo akong marating ang lugar ng kakahuyan na to kung saan siya naroon ay mas magiging mabuti para hindi na natin kailangan saktan pa ang isa't isa. Mukhang mabait at wala kang bahid ng pagsisinungaling sa mga sinasabi mo, tao. Pero ano, singit bigla na salita ni Asyong. Hindi uso ang kabaitan dito. Nakakalimutan mo ata na nandito ka sa kagubatan o sa kakahuyan ng dimalim. Hindi uso dito ang awa at pagiging mabait. Hindi ka mananatiling buhay sa gubat na ito kung ganyan ang paraan ng iyong pag-iisip. Kung sa bagay ay normal na tao ka lang naman. Pero itatak mo sa iyong kaisipan na hindi ito ang normal na mundo na iyong ginagalawan mula nung pumasok ka dito sa gubat. Sa pagpapaliwanag na yun ng Lupigawa
ay tumatak sa kanyang isipan ang salitang gubat o kakahuyan ng dimalim. Parang narinig na yun ni Asyong dati pa. At parang may nakapagsabi sa kanya ng lugar na ito kamakailan lang, na makikita mo nga sa likulikong daan. Pero pinagkibit balikat mo na yun ni Asyong at sabi niya ng, "Di mo pa rin sinasagot ang tanong ko, Lupigawa. Didiretsahin na kita. May ideya ka ba? O alam mo kung nasaan ang taong tinutukoy ko?" Napangisi naman noon ng Lupigawa sa tanong ni Asyong na parang may ideya nga ito kung nasaan si Erning. "Oo, alam ko. Pero ang batas ng lugar na ito ay hindi naaangkop sa pagtatanong mo." Tugon ng Lupigawa sabay ng lakad nito papalapit na kay Asyong. Napahigpit naman ng hawak noon si Asyong sa puluhan ng kanyang patalim. At habang naglalakad ang Lupigawa, "Ako naman ang magtatanong sa iyo, Antingero. Sa sugat kong ito na unti-unting nauupod, mawawala na ba ako, mamamatay?" Nag-aalala ka pala dyan sa sugat mo. Pwes, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Oo, mamamatay ka, Lupigawa. Pero aabot ka pa naman ng 9 na araw. Yun ay pag di mo ito nalunasan. At sasabihin ko sa iyo ang lunas kung sasabihin mo rin sa akin kung nasaan ang hinahanap ko. Pakikisundo pa ng alok ni Asyong sa Lupigawa. Pero mabilis na umatake noon ang Lupigawa sa harap mismo ni Asyong na wala nang sabi-sabi pa at nasakal si Asyong sa malalaki nitong kamay at isinandal si Asyong noon sa malaking puno ng akasya. At sa tangkad ng Lupigawa ay nakaangat na ang mga paa ni Asyong mula sa lupa dahil nga sa pagkakasakal sa kanya ng Lupigawa. Hirap na tunog na paghinga ni Asyong. Pero pilit niya naman nung iniunday pa ang kanyang patalim sa tagiliran ng Lupigawa. Ngunit bago dumapo yun sa katawan ng Lupigawa, sinalo naman ng Lupigawa ang kanyang kaliwang kamay na may hawak ng patalim sa pamamagitan ng paghawak sa pulsuhan nito at sa mahigpit nitong hawak ng hinano ng kamay ni Asyong dahil sa puwersa ng Lupigawa. Nabitawan niya ang kanyang patalim, ngunit hindi yun nalaglag kasi nga nakatali yun sa kamay ni Asyong. Ramdam ni Asyong noon na parang mapuputol na ang kaliwa nitong kamay dahil sa higpit at lakas ng pagkakahawak ng Lupigawa sa kamay nito. Dagdag pa yung hirap ni Asyong sa paghinga dahil sa pagkakasakal sa kanya ng lalang. Wala na. Nanghihina na noon si Asyong. Sabay wika pa ng Lupigawa sa mga sandaling yun nang, "Sasabihin mo sa akin kung anong lunas ang gagamitin ko sa sugat na ito at tsaka kita papatayin. Yun ang mangyayari." Sabi ng Lupigawa na halos dikit na ang pagmumukha niya kay Asyong na hirap na hirap pa rin sa paghinga dahil nga sa maigpit na pagkakasakal sa kanya ng Lupigawa. Hanggang sa biglang binitiwan siya nito sa liig. Paghinga ni Asyong nang nakayuko, sabay tanong ng Lupigawa ng, "Ano, sasabihin mo na ba bago pa kita patayin ng tuluyan?" Tanong nito kay Asyong na nakaupo sa lupa na nakasandal sa puno ang likod. Ngunit sa pagtaas ni Asyong ng kanyang ulo, pagtingin niya sa Lupigawa ng pagyuko, ngumisi si Asyong ng bahagya. Sabay dura nito sa Lupigawa. "Ano? Tampalasan!" Sigaw ng Lupigawa sa ginawa ni Asyong.
Tapos ay nagsipa ni Asyong sa Lupigawa sa paa na parang pagpatid nito sa lalang. Nagulat naman ang Lupigawa dahil sa ganun-ganun na lang na natumba ito sa pagsipa ni Asyong. Natumba naman ngayon ang Lupigawa sa harap ni Asyong. Sunod dito ang pagtayo ni Asyong. Pilit nung tumayo pa ang Lupigawa. Ngunit bigla na lamang nanghihina ang tuhod nito. Kaya't napaluhod na lang ito sa harapan ni Asyong. At bago pa ito makagalaw ulit. Ano? Sasabihin mo na ba kung nasaan ang taong hinahanap ko? At alam mo kung ano ang totoong mangyayari? Sasabihin mo sa akin kung nasaan ang taong hinahanap ko. At tsaka kita papatayin. Wika ni Asyong na para bang inulit lang at ibinalik lang yung sinabi ng Lupigawa kanina sa kanya. Nung sakal-sakal pa siya nito, habang nakatutok ng mariin ang patalim ni Asyong sa leeg ng Lupigawa. Anong? Bakit? Di ako makagalaw. Wika ng Lupigawa na parang natigalpo. Di naman sumasagot noon si Asyong. Sabay tingin sa dura niya sa katawan ng Lupigawa. Dahil lingid sa kaalaman ng Lupigawa na ang pagdura sa kanya ni Asyong kanina ay hindi lamang para bastusin siya o parang pang-aasar lamang. Dahil ang dura na yun ay ang tinatawag ng mga ilang antingero na nakakaalam na laway ng sugo. Mula sa sinaunang karunungan ng Espiritum Waxim, ang santo na hindi nabinyagan. Tsaka na natin talakayin ang tungkol sa Espiritum Waxim, mga kabagis. Dahil malawak ang mga bagay patungkol dito. Sa ngayon ay sa kwento muna tayo. Laway. Laway ng sugo nga ang ginamit ni Asyong sa Lupigawa. Isang uri yun ng kakaibang tigalpo na kayang paralisahin ang buong katawan ng lalang na nais mong patumbahin ng walang kahirap-hirap. At nagagamit lang yun syempre sa malapitang laban. Pero may mga usal din na babanggitin ka pa sa iyong isipan bago mo yun idura sa iyong kaaway. Ibig lang sabihin nun, matinding konsentrasyon ang meron si Asyong, sapagkat nung habang sinasakal pala siya ng Lupigawa na halos abot-abot na ang kanyang paghinga, ay nadasal o nausal pa rin niya ng tama ang laway ng sugo. Kaya ngayon ay magsalita ka na bago ko magilitan ng liig mo. Wika ni Asyong sa nakaluhod na Lupigawa sa harapan niya. Oo, sa dulo. Dumaan ka lang sa makitid na daanan na to. Makikita mo ang iyong hinahanap. Sa wakas ay kumanta na rin ang Lupigawa sa mga oras na yon. Yun lang pala eh. Di mo pa kasi sinabi kanina. Hindi na sana tayo umabot sa ganito. Tugon naman ni Asyong. Sabay baba nito ng kanyang patalim at lakad na nito sa makitid na daan. At nang makalayo na siya ng konti sa lalang, ay nag-iwan pa siya ng bilin na, "Patas na tayo. Ang lunas lang ng kamay mo na nalulusaw ay ang ipasikat mo yan sa araw. Ngunit mapuputol na ang kamay mo sa mga sandaling yon. Pero mas maganda na yon kaysa mamatay ka bago ang 9 na araw. Mawawala ang bisa ng dura ko sa'yo bago sumikat ang araw." Wika ni Asyong habang naglalakad na ito papalayo sa Lupigawa na hindi naman niya tinuluyan. Nang habang naglalakad nga siya, ay muli namang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi nung aswang na ngalan ng kagubatan. At kanya nang binabagtas ngayon. Dahil ito pala ang Dimalim. At sa nalalaman lang ni Asyong, matagal nang haka-haka sa mga ilang bayan sa kanila ang gubat na ito.
Sabi ng mga matatanda noon na ang lugar na ito ay kung saan daw nawala ang higit sa 100 sundalong Hapon nung panahon ng ikalawang digmaan sa likulikong daan. Dahil daw sa mga lahi ng aswang dito na nakatira sa tinatawag nga nila na dimalim na kagubatan. Isang bagay na hindi inakala ni Asyong kanina na yun na pala ang lugar na ito na napasok nga niya. Nang maya-maya pa ay nakakarinig na naman si Asyong ng mga kakaibang pagtunog na parang tambul na rin. At mga inkantasyon na naman na parang napaka-weirdo pakinggan. Nararamdaman noon ni Asyong na malapit na siya sa sinasabi ng Lupigawa dahil sa pagkakaramdam din ng sugat balani na hawak-hawak pa rin niya na nakatali sa kanyang kamay. Nang narating na ni Asyong ang dulo ng daan dahil may mga nakaharang doon na malalaking puno. Parang dead end na kung titignan mo kasi parang pader na yung mga malalaking puno doon na nakahilera. Ano? Mga puno ng mangkuno? Bulong ni Asyong sa kanyang sarili. Sa mga hindi nakakaalam, ang mangkuno ay kilala rin bilang Philippine Ironwood. Ang puno ng mangkuno ay bibihirang matagpuan at matataas ito. At sabi ng matatanda noon na bihira mong makita ang mga punong to dahil sa sinasabing may mga aswang din na nagkukubli dito. Kaya tumakbo noon papalapit sa mga punong ito si Asyong. Dahil yung mga naririnig niyang tunog kanina pa ay parang dun nang gagaling. Nang maya-maya pa, sa mga singit-singit ng mga malalaking punong ito ay naglakad si Asyong papasok sa kabila ng mga punong iyon. At saglit lamang ay nanlaki ang mga mata ni Asyong sa nakita niya. Isang maliit na baryo ang nasa loob ng palibot ng mga mangkuno na napakatatayog nga ng mga puno. At kitang-kita ni Asyong noon ang mga lalang dito na parang naghahanda ng piging ng gabing ito dahil 5 malalaking kawano ang nakasalang sa mga apoy. Tapos ay may mga nagtatambul-tambul pa sa gilid nito at nakamaskara ang mga lalang dito. Kaya hindi mo rin makita ang kanilang mga muka. Pero ang mga lalaki ay hubad ang pang-itaas nilang damit. Pero kahit naman na nakikita yun ng maliwanag ni Asyong dahil sa mga sulo na rin sa lugar na ito, ay hindi pa siya kumilos agad. Sapagkat sinisiyasat pa rin ng kanyang paningin kung nasaan na nga si Erning. Kung nandun nga ba siya. Bago siya kumilos ay nag-isip pa siya ng maaari niyang maging plano. Hanggang sa maya-maya pa, sa pagmamasid ni Asyong sa mga yun ng tahimik, ay nakita niya ang daladala ng isang malaking lalaki sa balikat nito na parang nakabalot yun sa malaking kumot na marumi. Sabay patong nito sa papag. Tinignan naman yun ni Asyong ng maigi sa di kalayuan kasi naiisip lang niya sa bukol-bukol ng maruming kumot na yon ay parang naguhugis na tao ang laman noon. Hanggang sa nag-usap ang malaking taong lalang at ng isa ring nakamaskara. Akala ko ba ay dalawa yan? Yun ang ipinangako sa atin ng Inchek, hindi ba? Tanong nito. At kahit papaano ay naririnig naman noon ni Asyong ang usapan ng mga ito. Yan lang ang nadala namin. Sapagkat yung isa ay parang may kakaibang aura nung kukunin na namin siya sa kariton. Parang may alam ang taong yun sa mga lihim ng dilim. Di bale na. Mag-uusap na lang kami ng Inchik na yun pagkatapos nito. Uwi ka ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Asyong sa narinig niya.
at biglang bumalik ng mabilis sa kanyang alaala ang pakikipagtalastasan niya sa incheck ng kanyang produktong tsinelas nga. Interesante, hindi ba mga kabagis? So bumalik tayo sa alaala ni Asyong nung una silang magkita ng incheck. Sa naalala ni Asyong ay may dalawang lalaki na kasama noon ang incheck na parang lokal lang naman. Yung isa ay matipunong lalaki na matangkad, kagaya ng nakikita niya sa kasalukuyan. At yung isa ay sakto lang naman ang katangkaran. Hindi naman nagsasalita ang mga yun. Bagkus ay ang incheck lang talaga ang kausap niya. Kaya inisip lang noon ni Asyong na alalay o bodyguard ng incheck ang mga yun. Basta ikaw, Syong, pagkatapos mong hatid aking produkto, daan ka liko-likodan ha. Napangiti lang naman noon si Asyong sa incheck nung kausap niya ito tungkol doon. Kasi sa alam naman ni Asyong ay nagbibiro lang naman yung incheck kasi nga uutal-utal yun na magsalita. Imalay ba ni Asyong kung ano yung sinasabi niyang liku-likudaan? Hanggang sa natapos noon ang kanilang usapan nang nakalayo na sa paglalakad ang incheck pati yung dalawang parang bodyguard niya. Tsaka lang naman napansin noon ni Asyong na umuusok na pala yung kaluban ng patalim niya. Nangamoy sunog kasi yun sa kanyang bewang. Binunot yun agad ni Asyong sa kanyang puluhan at doon ay naramdaman niyang uminit ang sugat balani niyang patalim. Napaisip noon si Asyong, bakit? Bakit ganoon ang nangyari? Ibig sabihin ay may panganib noon sa kanyang paligid. Nang sinubukan niyang maghanap ng marka ng aswang gamit ang patalim nito, ay hindi umubra. Wala naman siyang nakita at naisip niyang imposibleng aswang naman yung incheck. Hay, napahinga na lang ng malalim noon si Asyong at ibinalik na lamang sa kaluban ang sugat balaning patalim nito. Nasa isip pa naman niya yun nung una, pero nawala na lang sa isip yun ni Asyong dahil nga sa sobrang kaabalahan na nila sa trabaho o sa paggawa ng tsinelas at sapatos o bakya. Hanggang sa araw na naihatid na nga nila yung mga ginawa nila sa incheck. At nung kumakain na sila, narinig niya ulit na nagbiro yung incheck ng salitang di malim. Nung tinanong nila kung taga saan ito, natawa lang naman noon si Erning at Asyong sapagkat wala namang lugar na gano'n. Baka nauutal nga lang yung incheck at tatawa-tawa pa nga yun eh. At doon na napagtanto ni Asyong, Kaya pala may naaalala siyang nagsalita ng di malim nung nabanggit yun ng Lupigawa sa kanya. Kasi ay nabanggit din yun ng incheck. At nung pauwi na sila ni Erning, nung bumibili sila ng kakanin o sapin-sapin, ay nakakaramdam na noon ng pagkahilo si Erning na para daw inaantok na di mo alam. Yun, nakukuha nyo na ba mga kabagis? Dahil si Asyong ay nagkaroon na ng konklusyon sa isip niya sa mga oras na ito. Ibig sabihin, yung pinakain sa kanila ng incheck na nagbabait-baitan lang pala ay may pampatulog o isa nga yun sa dahilan kung bakit parang ang bilis nilang napagod sa biyahe at dinalaw ng antok. Idagdag mo pa ang puyat nila. Pero kung kasabwat nga ng mga aswang ang mga ito, ang incheck, ano naman ang dahilan kung bakit? Yun ang aalamin ni Asyong. Sapagkat naglalakad na siya sa mga oras na ito, papalapit sa mga nakamaskarang lalang sa gitna ng mga punong matatayog. Kasi nakita na niya si Erning sa pagbukas ng mga lalang na yun sa maruming kumot na walang malay. Hindi siya sigurado kung buhay pa o patay na si Erning.
sa mga oras na yon. Pero nakahanda na siya para bawiin ito, patay man o buhay. Walang intensyon si Asyong sa mga sandaling yon na magtagu-tagu pa. Kaya naman nang lumitaw na siya sa paningin ng mga lalang sa tagong baryong ito. Siya yung lalaki. Bigkas nung isang katabi nung malaking nilalang. Ano? Paanong nahanap ng taong yan ang lugar na ito? Salita naman nung matipunong lalaki na nakamaskara din. Maya-maya pa ay umaangil ang mga lalang kay Asyong sa pagdating nito. Pero nagawa pang bumati noon ni Asyong ng magandang gabi. Meron kayong hiniram sa akin na isang tao. Nais ko lang sana siyang bawiin para makauwi na kami. At yan ang taong sinasabi ko. Bati ni Asyong na nakaduro ang patalim nito. At direkta sa punto niya kung bakit siya naroroon. Tawa naman ng malaking lalaki. Ang tibay naman ng loob mo na pumasok sa lugar na ito para lang makuha ang tauhan mo. Sabi ng lalang na nagbigay ulit ng palatandaan kay Asyong na kilala siya ng isang yon. Kasi bakit niya alam na tauhan niya si Erning? Ngayon lang sila nagkita. Sabay hakbang naman agad ng malaking taong nakamaskara at sinabing, sige, ibibigay namin sa'yo ang lalaking to. Yun ay kung magagawa mo akong talunin sa isang duelo. Bilang pagpupugay, sa katapangan na pumunta ka na mag-isa sa dimalim. Wika ng malaking lalaki na nakamaskara. Sabay patong nito ng hawakan ng kanyang palakol sa kanyang balikat na parang pangberdugo. Tumingin naman ng bagya sa palibot noon si Asyong. Sabay, sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Pero gusto ko munang malaman kung buhay pa ba ang taong makukuha ko. Huwag kang mag-alala. Saktong kakatayin pa lang namin siya sana. Pero kapag tinalo kita, ay kasama ka na niyang kakatayin namin ngayong gabi. Bigkas nung lalang. Sabay ilang hakbang nito. At wasiwas agad ng palakol nito kay Asyong. Napaatras naman si Asyong ng pagtalon para iwasan ang atake nito. Muntik nang inabot ang liig noon ni Asyong ng talim ng palakol. Ngunit sa pagtigil nito sa pagtalon paatras, bumuelo si Asyong ng paglapit sa nakapalakol. Yumuko ito sa pag-atake upang sa pagbuelo ng palakol ay hindi siya agad mahawi nito. Sabay sa dalawang hakbang niya, unday niya ng saksak sa lalang, ngunit napaatras lang yun ng isang hakbang sa pag-ilag nito ng patalim ni Asyong. Tapos ay nakabuelo na ulit ang palakol noon upang sibakin si Asyong. Ngunit umabante pa si Asyong noon at sumalida ng hakbang sa kaliwang tagiliran naman ng lalaki. Dahil upang hindi siya maabot ng pagsibak sa kanya nung lalang dahil sa haba nung hawakan ng palakol. Grigripuhan na ni Asyong noon ang tagiliran ng malaking nilalang. Ngunit umiikot naman ito sa puwersa niya sa paghampas ng palakol upang ilagan ng pag-unday ni Asyong at nailagan niya nga iyon ng ilang pulgada lang. Sabay buwelo ulit noon ng pagsibak kay Asyong at nang aatras naman sana si Asyong, ramdam niyang malapit na sa kanyang likuran ang kumukulong tubig sa nakasalang na malaking kawa. Kaya naman mabilis itong kumaliwa ng hakbang dahil tatamaan na siya ng palakol sa pababang buwelo ng malaking lalaki. Tinamaan noon ng lalaki ang kumukulong kawa ng kanyang palakol dahilan ng pagtalsik ng mainit na tubig sa katawan nito. Hiyaw noon. Huli ka ngayon, bigkas ni Asyong. Sabay dura ni Asyong ng laway ng sugo habang iniinda ng malaking lalaki ang pagkapaso nito. At sa dalawang hakbang pa ni Asyong,
bao ng kanyang patalim sa tagiliran ng malaking lalaki at sa pagbunot niya, tumaob sa mga umaapoy na panggatong ang pagmumuka ng lalaki na nakalaban ni Asyong. Sa mga sandaling yun ay nakalapit na si Asyong kay Erning at sa pagpulso niya dito, "Erning! Erning! Gumising ka!" Sampal ni Asyong kay Erning at nagising yun. Buhay pa! Buhay pa nga si Erning. Manong? Takbo! Takbo na tayo, Erning! Nguwi ka ni Asyong, ngunit sa pagbangon ni Erning, "Akala nyo ba ay makakatakas pa kayo sa lugar na ito pagkatapos ng ginawa mo, lalaki?" Uwi ka ng isa sa mga lalang dito na nakatanggal na ang maskara. At dito ay nakita ni Erning at Asyong ang tunay na pagmumuka ng mga ito. Baboy. Mukhang baboy ang mga yun sa kanilang mga ilong. Tapos ay napakalalapad ng kanilang bunganga na halos abot na sa kanilang tenga. At lahat sila ay kalbo na may mga ugat-ugat na parang nakalitaw sa kanilang ulo. "Sige! Lumapit kayo! Iisa-isahin ko kayo!" Wika naman ni Asyong habang nakaduro ang kanyang patalim sa mga ito sapagkat napapalibutan na sila ng mga oras na yon. "Akala mo ba ay mauubos mo kami dahil lang sa dala mong patalim? Oo, nakakamatay nga yan ng aswang na kagaya namin. Pero ang tanong, tao, ay ilan ba ang mapapatay mo bago namin kayo tuluyang mapatay? 5? 10? Hindi mo kami mauubos." Uwi ka nung aswang. Pero bigla na lang may nanalsik na isang kagaya ng lalang na yun sa likuran nito. "Tumakbo na kayo! Tao!" Nang makita ni Asyong kung sino ang sumisigaw na lalang na yon ay ang Lupigawa na nakalaban niya kanina at inaatake naman na yung ibang uri ng aswang na kaharap niya at may mga kasama pa ito na tulad niyang Lupigawa. "Tumakbo na kayo! Tao!" Uwi ka pa noon habang binabayo nito ang mga aswang din na kagaya niya na ibang lahi. Wala nang sabi-sabi pa ay sinamantala naman nila Asyong at Erning na tumakbo at lumabas sa palibot ng mga matatayog na puno. Paglabas nila dito, takbo! Takbo pa rin ang ginawa nila. Bilisan mo, Erning! Hanggang sa mga ilang sandali lamang ay nakalabas na sila sa maliwanag na kabukiran na hindi na nila napansin sa kanilang pag-aapura. At pagtingin nila sa kanilang likod ay mga puno na lang ng mga mangkono na nakahilera ng pahaba. Sa labas ng kakahuyan ang kanilang nakita. Yun na pala ang dulo ng kakahuyan na yun at mag-uumaga na pala. Papasikat na ang araw ng mga oras na yun. Kuya Asyong, anong nangyari? Anong nilalang ang mga yun? Pagtatanong noon ni Erning pagkatapos nilang tumakas. Nang hindi pa nakasagot noon si Asyong dahil ramdam niyang parang may nakamasid sa kanila sa loob ng kakahuyan sa di kalayuan. At sa pagsipat niya sa pinanggalingan nilang daan, nakita niya ang Lupigawa na nakatingin din lang sa kanila. Hanggang sa umalis na rin lang ito sa kanyang kinatatayuan, hanggang sa nawala na siya sa matataas na damo. Tsaka ako na lang ipapaliwanag sa iyong lahat. Bumalik muna tayo sa kariton. Nang naglalakad na nga sila papabalik sa kariton, unti-unti nang tumatama ang sikat ng araw sa kalupaan.
At habang pinagmamasdan nila ang malawak na kabukiran, pati yung malawak na kakahuyan, pansin nilang habang lumiliwanag ay unti-unti nang naglalaho ang kagubatan ng dimalim at pati ang likulikong daan ay nawala na. Di makapaniwala naman noon si Erning sa nakikita niya. Napakahiwaga kasi ng lugar na yun. At nang marating na nila ang kariton, ay tuluyan naman nang lumantad sa kanila ang tunay na daan, papauwi sa kanilang bayan. At habang naglalakbay na nga ang dalawa sa pag-uwi, ay doon na ipinaliwanag ni Asyong kay Erning ang mga nakita niya at ang nangyari sa kanila. Pero nawala naman noon ang pera na pinagbentahan nila ng kanilang produkto. At dahil naman sa hinala noon ni Asyong na may kinalaman ang incheck sa nangyari sa kanila, ay binalikan niya ang tindahan nito sa mga sumunod pa na araw. Pero wala na. Bakante na noon ang pwesto ng incheck. At nung tinanong ni Asyong sa mga kapwa nitong maglalako sa palengke kung saan na napunta yung incheck, ay ang sabi lang nila, bago lang naman daw ang pwestong yon. Pero hindi na nila alam kung saan lumipat yung incheck. Pero sa katatanong ni Asyong, may nakapagsabi noon na isang lalaki sa kanya dahil sa parang napansin nito na may alam si Asyong sa karunungang lihim. Ang incheck daw na yon ay ganong makipagkalakal sa tao. Kunwari ay bibili siya ng mga produkto mo at ibibigay naman niya ang bayad pag dumating yung produkto. Ang kaso lamang, pag uwi mo ay ipatatambang ka raw niya sa mga kaibigan niyang aswang. At ang usapan, ang magiging bayad niya sa mga aswang ay ang tao na mismo na kanyang kausap bilang alay sa mga ito. At ang kapalit naman noon ay ibabalik sa incheck ang pera nito. Ibig sabihin, kumbaga istapa. Pero sa ibang paraan nga lang yung pagkuha. Gayunpaman na nalaman yun ni Asyong, hindi niya na muling nakita pa noon ang incheck. At hindi man nabawi noon ni Asyong ang bayad o pera, ay nagpasalamat na lang siya dahil nabawi naman niya ang mas mahalagang tao sa kanyang negosyo, na si Erning nga, na hinding-hindi makakalimutan ang karanasan nila sa dimalim, pugad ng aswang. Alright, yun mga kabagis ko, ang tindi nun, ang galing. Medyo namamalat pa ako. Bale, nag-adjust tayo ng time ng uploading, no? Umaga na. Para pag uwi sa trabaho ng iba, nakahanda na yung kwento. Di na kailangan maghintay. So iiwan ko muna sa inyo ang kwento ng dimalim, pugad ng aswang. Wala muna tayong shoutout mga kabagis ko di bale, mahaba naman yung na-deliver ko sa inyo na kwento ngayon. Salamat sa suportang tunay.